Okay, so yan mga boss, gawa tayo ng short video ngayon. So, ang gagawin natin ngayon ay maglilinis tayo ng evaporator ng Mitsubishi Mirage. So, ayan. So, kadalasan, binabaklas natin yung dashboard para mailabas natin yung evaporator. So, ngayon, susubukan natin na linisin natin yung evaporator na hindi natin siya ibababa. So hindi na tayo magpapasingaw ng preyon dahil ang problema lang naman nitong aircon nitong Mirage ay mahina yung hangin pero malamig naman yung binubuga. Sadyang mahina lang yung hangin. Hirap yung hangin, hirap yung blower na patagusin yung hangin sa evaporator gawa ng puno na siya ng dumi. So ayan. So hindi na natin siya ibababa. So ang ginawa ko dito mga boss, bali tinanggal ko lang itong mga tornilyo paikot. Itong housing ng evaporator, housing cover niya. So may mga tornilyo, may mga screw po ito paikot. So tinanggal ko lang 'yon hanggang doon sa ilalim ng blower motor. So, tinanggal ko lang 'yan. Tapos may mga lock pa po 'yan. O yan, natanggal ko na. So, makikita na natin yung evaporator. So, ayan. So, ayan. Makikita natin yung evaporator. So, yun yung dumi niya. So, yan. Sa mga nagsasabi, baka daw hindi malinisan ng husto. So, ang gagawin po natin dyan ay itirahin natin ng water pressure na yung walang handle na water pressure para maipasok natin yung water pressure hanggang loob. Ayan. Titirahin natin ng malambot lang naman po ito tanggalin yung parang parang naglalaway lang siya. So ayan. So hindi na natin ibababa yung dashboard para sa linis ng evaporator. So dudukotin lang natin. So nakakatipid tayo ng preyon. Tsaka original pa yung preyon nito. So ayan. So yan lang, linisan natin. So, kailangan lang natin tanggalin yung mga cover dito mga boss. Pagkatapos dito yan, so yung mga screw lang paikot, yan lang yung mga tinanggal ko. Tapos yung kanyang blower motor lilinisan na rin. So ayan, so Mitsubishi Mirage, hindi na natin kailangan ibaba yung dashboard. Sadyang kailangan matsagalan tayo nitong magtsagalan tayo magtanggal ng mga tornilyo kasi medyo mahirap yung tornilyo doon sa likod. Yung tatlong tornilyo sa likod dito. So yan mga boss, tinanggal ko na rin yung nut dyan. May mga screw po yan dito sa likod. So kailangan natin gumamit ng maiksing Phillips screw. So ito lang yung ginamit ko mga boss. Lahat maiksing Phillips screw lang. So wala nang maraming tools. Ito lang ginamit ko, wala nang ibang tools. Saka yung gis doon. Okay, gumamit lang ako ng T-rings na gis. Ayan lang. Okay, so lilinisan ko lang yung evaporator. Ayan, lilinisan ko lang yung evaporator na to, tapos ibalik na yung tornilyo. Yan, linisan ko lang to, tapos ibalik ko na yung tornilyo. So yung evaporator natin, yung housing ng evaporator saka yung dashboard, hindi na natin nagalaw. So kasi iniwasan natin dyan sa dashboard yung kalampag. So minsan may mga hindi tayo naibabalik ng tama, so nagkakaroon siya ng kalampag, kaya mabibrate. So ayan lang. Dudukutin ko na lang yan. So pagtsagain ko na lang. So kung gusto nyo naman na mailabas talagang evaporator o kaya may singaw, so kailangan talagang ibaba yung